Tanungin lang po natin si Mar Valbuena kasi may welga ang piston sa Lunes at alam po naman din natin na ang advokasya po ng piston sa usapin po nitong jeepney modernization ay pareho nitong sa Manibela. Mar, maganda umaga. Magandang umaga, Manong Ted and Ma'am DJ Chacha. And magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig. Oo. Kumusta? Kayo ba'y kaisa ng piston sa welga sa Lunes? Sir Ted, kami ang nagplano nito, pareho kami. Nagkataon, Sir Ted, na nakakalungkot. Nauna silang bigla na lang sila nagpa-presscon last Wednesday. May schedule kami. Nasabay kami mag-a-announce at yung araw na kung kailan kami maglo-launch ng Tigil Pasada, iisang araw, magkakaparehong araw yon, Sir Ted, biglang naiba. Anong biglang naiba? Biglang 2 linggo kami nag-uusap ng kaibigan nating piston, Sir Ted. May pinlano kami, may schedule kami, araw ng pag-announce kung kailan ito gaganapin. Bigla na lang, magkasama pa kami last Monday and Tuesday nagpadala sila sa akin ng press release. Sabi ko, bakit ganon ang nangyari? Sabi niya, wala daw siya magawa. So naintindihan ko na kung bakit po ganon ang salita niya. Sabi niya, may ibang araw pa naman na pwede tayong magsama. Naku, sandali lang. Sige, so dahil dyan, hindi kayo lalahok? Sa ngayon, Sir Ted, nagka-problema kami dun sa schedule kaya yung mga kasamahan namin hindi naka-prepare dun sa araw na in-schedule po nila. So, sa madaling salita, hindi kayo kasama sa Lunes? Hindi po kami makakasama, Sir Ted. Hindi talaga kami makakasama dahil nga yung schedule malayo dun sa ibinigay nila. Pero ganoon pa man, nakasuporta po tayo sa kanila. Isa naman po yung pinaglalaban namin. Baka may kailangan lang kaming pag-usapan pa at nangumusta naman ako sa kanila kagabi. Okay, sige. Kasi ayoko namang isipin na dahil lamang sa hindi ka nakasama sa presscon, ayaw mo nang sumali sa welga. Nagbiglaan kasi itong pinatawag nilang presscon, baka doon sa grupo lang po nila yon, Sir Ted, ano? Basta sinasabi ko, 2 linggo namin ito plinano at may 2 pa kaming transport group na makakasama dapat na mimitingin namin, hindi na kami umabot doon. Okay. Sige. So, ano siya? Kung sakali, no, Sir Mar, na hindi kayo sasali dito sa 3 araw na strike ng grupong Piston, sabi nyo, kayo mismo gusto nyo talaga. By next week nyo po, planong ituloy yung strike na dapat ikasama nyo sila? Paano po yung sa inyo mismo, sa grupo nyo? Opo, nag-set kami ng schedule niyan, nasabay po kami talaga. 4 po sana kami na transport group na magkakasama-sama. Sino pa po yung 2 transport group na dapat kasama nyo? Sabi pa ngayon kaya nga nagkaroon kami ng problema doon kasi pinatawagan ko rin sa kanya, umukay na sa amin yung 2. Sabi ko, baka may iba talaga silang plano, ma'am, kaya ganon. Baka ayaw talaga din nila kaming kasama. Pero kayo po mismo, itutuloy nyo pa po ba kahit hindi sila kasama? Sa ibang araw po ba yan? Opo, nung nag-message siya sa akin nung nakaraan, sabi niya may ibang araw pa naman na pwede tayong magsama. Tignan po natin, ma'am, kung anong araw po itong mga sinasabi nila. Total, naka-indefinite transport strike pa rin naman kami. Tignan namin kung paano yung magiging galawan sa Monday. Tsaka kami ulit mag-uusap. So may possibility pa rin po, dahil you're in contact naman po, sir, no, sa grupong Piston, may posibilidad pa rin na baka magkasundo at sumama pa rin ang Manibela dito? Opo, ma'am, kasi talagang magkasama naman po kami dapat dito sa huling bugso po ng strike. Napag-usapan na po namin yan. Nagkataon lang po na bakit tinatanong ko rin siya, basta ang sagot lang niya. May iba kasi silang kasamang grupo na nakalatag na daw. Sabi ko, dapat tayo nag-usap, tayo dapat yun nasunod. Sige, so ulitin ko lang, ayokong isipin na kayo mismo dyan, hindi kayo nagkakaisa, wala kayo unity. Kumbaga, di ba? Sa isang adhikain. Yun pong lumalabas, Sir Ted, na nagulat din ako na bigla silang nag-announce po ng ganun. Sige. Anyway, so ngayon, mukhang tuloy na ito. Itong modernisasyon na ito. Kaya mamaya meron din kaming interview sa taga-LTFRB. Ang kanilang press statement, maging nitong si Mr. Guadis, no? Ay yun pa rin, huwag kayong matakot dahil hindi naman
inaalis sa kalsada ang mga traditional jeepney. No, yun ang kanilang linya, narrative Tama dito kayo, sa Sir isyong Ted. ito. Huwag kayong matakot. Magbuo lang kayo ng inyong kooperatiba, o mag-consolidate lang kayo, at pagkatapos niyan, tuloy pa rin ang pagbabiyahe ninyo hanggat roadworthy ang mga jeep ninyo. Ano ang inyong masasabi na naman doon? Sir Ted, hindi natin alam bakit gigil na gigil talaga sila dito sa consolidation po na ito. Yun lang naman po yung tinututulan natin dito sa December 31, na kapag hindi kami nag-consolidate, hindi na raw kami i-renew. Yun po ang statement nila o narrative nila. Yun ang gusto nating sagutin. Bukod doon sa isa siya sa mga component, ano pa yung logic? Bakit kailangan nila po kami pagsama-samahin? Kasi nakita na natin na nung pinagsama-sama po yung aming mga prangkisa, nagkaroon lamang po ng mas malaking problema sa mga driver at operators, at ang pinakamasakit nito, nahatak lang yung mga sasakyan at wala masakyan yung mga taong bayan dahil nga doon sa pinag-consolidate po nila, Sir Ted. Sige. So, abangan namin ang development ngayong weekend kung sakasakali. Salamat na marami, Mar. Maraming salamat po. Thank you. Si Mar Valbuena po ang pambansang pangulo ng grupong Manibela. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.